Ang swing, madalas nasa mga playground sa Maguindanao del Norte. Ito ang sinasakyan ng mga bata at mga residente para makatawid sa rumaragasang ilog. Sa isang liblib na barangay sa Mindanao, may isang duyang kahoy na sinasakyan hindi para malibang o maaliw, pero para makatawid sa rumaragasang ilog. Nakakabit ito sa isinabit lang na kable at umaandar na parang zipline. Bismillah, bismillah. Walid, kapit ka pipi man. Bismillah. Gosh. Paano kapag nagsipyat, nahulog sila? Panoorin ang istoryang ito para higit pa nating makita kung saan dapat napupunta ang mga kinukurakot na pondo. Ang mga nasa video, nakatira sa masukal na komunidad sa bayan ng Buldon sa Maguindanao del Norte, ang Barangay Kulimpang. Para marating ang Barangay Kulimpang, kailangan munang mag-trek sa napakaputik na trail. Dito dumadaloy ang Lumabek River. Alas 5 pa lang ng madaling araw, gising na sina Kauling, Walid at Siti. Ha? Ngaro ka no? Ang kuha niyo, naonsod niyo. Batog na. Alas 8 pa raw ang kanilang klase, pero dahil higit 1.5 oras na lakaran ang kanilang bubunuin, kailangan nilang gumaya ng mas maaga. So mga watakan, mga apuakan, pepe. So ina yan. Makalipas ang halos kalahating oras na lakaran, narating na nila ang ilog na kailangan na nilang tawirin. Si Kauling, unang pumwesto ng upo sa duyan. Dalawa kami. Banga buka eh. Sunod namang isiniksik nito sa kanyang tabi ang kanyang apo na si Siti. Baga, Mahigpit silang kumapit sa lubid, bumuelo, at saka itinulak ang duyan. Sunod namang tumawid sa ilog gamit ang duyang kahoy si Walid. Mahangin po, ini-enjoy ko lang yung motor. Mag-aalas 8 na ng umaga nung narating nila ang Kulimpang Elementary School kung saan nag-aaral si Walid. Grade 4 na siya. Grade 1 naman si Siti. Pag pumapasok po yung mga estudyante namin, madalas po marurumi yung mga paa nila. Ang kanilang kalbaryo, dumudoble pa raw tuwing may bagyo. Kapag umulan po dito, naabot hanggang ulo nila. Delikado talaga. Kabayakan na mapagiskila ko, kabayakan na mapasada ko, para madago sa kahirapan. Maiinggan niyo po yung mga kabataan na pumasok po sa eskwela kung sila po ay magkakaroon ng tulay. Hindi po katanggap-tanggap na merong mga bata na para lamang makapag-aral ay nilalagay ang kanilang mga sarili sa hindi ligtas na mga sitwasyon. Ang panawagan po natin sa ating gobyerno, mag-allocate ng mas marami pang pondo
Ang isa pang apo ni Lola Kauling na si Asnawe, grade 2 lang ang natapos. Kahit 13 anyos na ito ngayon, mas pinili kasi nitong huminto na lang sa pag-aaral at tumulong sa mga residenteng tumatawid sa ilog gamit ang zipline. Isin ako body sugar. Ngayon hindi siya nag-aaral, tumutulong po sa tumatawid ng motor. Kubaya sa punulugang niya motor, pero kakarsada niya ako tita na kilasaw sa rumah. Bismillah, bismillah. Ang Lumabek River, nasa 25 feet ang lapad. Mababaw lang din daw ang tubig rito. Pero tuwing maulan, ito'y nagbabagong anyo. Ay, si Walid! Bismillah, bismillah. Dahil parami na raw ng parami ang mga batang napipilitang tumigil sa pag-aaral, bunsod na rin ang peligrong dala ng pagtawid sa ilog ang magsasakang si Ismail na isipang magkabit na lang dito ng improvised zipline. Ya kabde ini kabita meron ya kalindunian mak hindi 5 feet. Tapos kabita namin isa kuan moton ago tali para sa ago untoda para mapiaga pagari pago mga tao. Ang nagastos namin dito mga 30 mil. At ipinagamit niya ito ng libre. Malaking tulong man sa mga residente. May ilan na raw na naaksidente. Kabilang na mismo si Kauling. Namya ulog ako sa namya po giya alabakan. Ago mingi tabal sa giya ko kayo. Dua ka tao apuakan na amya kuan mawatan ni kuan na mikete bangan silang baha. So sa kataw namya ulog sa giya na kuan. Yung konsensya ko, sabi ko, hindi ako makakatulog hanggat hindi nalagyan ng tulay ang maayos. Hindi ko kakayanin kapag may nadisgrasya sa kanila. Ang anak kasi ni Kauling na si Saima, minsan na rin ditong naaksidente. Habang nakasabit kasi siya sa duyan ng zipline, ang nakalambitin niyang mga paa. Tumama sa mga bato. Nakailang hampas. Nung pangatlo na ano na yung pa ako, so nasaktan na ako dito, so nakabitaw ako. So, nung dumating ako dito, pinahilot ako agad. At hindi lang daw pala sa Kulimpang may improvised zipline. Pati ang mga residente ng katabing barangay na Pantawan, ito na rin ang naging tulay para tawirin nila ang Simway River. Ang Simway River, napakapeligroso rin daw tawirin. Katunayan, 1 taon bago ikinabit ang zipline dito, may residente nang namatay noon lamang nakaraang taon. Si Kasanudin, 27 anyos. Kwento ng kapatid niyang si Normalia, pinilit daw nitong tawirin ang ilog para ibaba sa bayan ang kanyang mga ani. Ya dagdag na pagakulo na mga toto kala sana kamay sa kape kuani sa kamilyo na digasan nga kamay sa buwan na. Tigyan na tigaw na tigyan ko amray pagapi at tigyan wad na titay nagnabakhenod nabapatay. Hiling ngayon ng mga tiga-Buldon, matugunan ang problema nila sa transportasyon. Nitong Biyernes, ang lokal na pamahalaan ng Buldon pinulong ang mga residente. Na kasasabutan na kansor kiwa ang mga singanin naayad na di kan dinggal bakan ando man na ya ikabutadir kita no sa mga development lagi dayang atitay. Nakatatakon sa moto na naginan ba Yes, ating mga ina, ama, wag po natin hayaan yung ating mga anak na dumaan kahit alam nating delikado. Kinausap ko po ang barangay officials na since mayroon ng kabli pala doon, nagagawing hanging bridge.
na hindi pa talaga natapos. According kay barangay chairman, kulang po sa budget. Lalagyan po natin ng hanging footbridge po while waiting tayo sa malaking tulay. So sakno na inaayad na pangarap ka na katitahan na yung gaya asir kami sa din. Pa mau keparu na adbu budget na su tolay. Pagkaw kitong sukuda. Sa bansang tinaguriang duyan ng magiting ang masakit na katotohanan habang kinukurakot ang kaban ng bayan, ang ilan nating mga kababayan kumakapit sa duyang upuan para lang makatawid, mabuhay at mangarap. Sana raw yung mga nakaupo paminsan-minsan subukan ding dumuyan patawid ng rumaragasang ilog. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.